Manila Clasico, no, yung kahapon, yung laro kahapon na Magnolia versus Ginebra. Well, simple lang ang analyzation ko dyan. Simple lang. If the coach is a former player of the other team, and if a coach is a good point guard, kumbaga ang nangyari sa Magnolia, counter everything. Counter everything. They know that kulang sa height yung Ginebra, even with Japet and Troy. Sila lang yung malaki talaga ng Ginebra actually. So undersize yung Ginebra, hindi ganun kalalim yung bench ng Ginebra. So anong ginawa ni LA? Kinounter niya. So doon mo makikita yung silbi ni James Laput. Defense, kasi offense wala na siyang problema eh. May iyan sanggalang na siya. Ang ganda nga nung ginawa niya, parang ginawa niyang off the bench isang galang, parang pinagana niya muna yung height ni Laput, yung rebounding ni Laput para makapag-set up si Jerome Lastimosa. Okay, pinag-set up niya muna si De La Rosa, tsaka yung perimeter defense niya anchored by Rome De La Rosa, isa sa pinakamagaling na dumipensa sa Magnolia on the perimeter. Parang yun ang trabaho ni Gabe Norwood eh. So yun yung ginawa niya. Counter lang yung ginawa ng Magnolia sa Ginebra. Kaya na inis si Tim Cone kasi yung depensa ng Ginebra every game nawawala na rin. Sa simula, yung depensa ng Magnolia is okay. Kasi na-depensa nila yung Ginebra 17-3. Then yung opensa ng Magnolia naman yung nag-favor off in the end. So yun lang yun. Hindi ko maintindihan kasi bakit ganun yung nangyari, no? Kasi Japet is injured and Troy is overused, Holt is overused. Si RJ na naman, si RJ lang yung naging isang off the bench, saka si Steele. Offensively, walang problema doon. Pero again, gumamit na siya ng bench, pero hindi convincing yung paggamit niya ng bench. Kasi pagdating siya sa kabila, nawawala siya. So hindi ka lang dapat naglo-load for offense. Dapat gumagamit ka rin ng bench para sa depensa. Kasi gumagamit ka ng bench for offense, dapat gumagamit ka rin ng bench for defense. So yun lang po.